lawyers. Boss. At marami ang binago ang schedule para lang tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po yung pagbabago ng day off. Dahil kanina, doon sa baba, pagdating ko ay meron tayong mga kababayan na nag-aantay. Picture na lang daw sana dahil hindi sila imbitado at hindi sila makaakyat dito sa taas. So sabi ko, wala namang problema. Ako nang bahala sa inyo. Picture tayo dito, akyat tayong lahat doon sa taas. Nasa likod po sila. At doon kami paakyat sa elevator. Sabi ko nung isang kababayan natin, hindi sana nagpalit ako ng day off para sa iyo. Kaya po, una po talaga ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandito kayo. Pangalawang pagpapasalamat po ay para po sa Maisog, Kuala Lumpur at sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil po tinulungan nila kami, ang Office of the Vice President, na ma-organize po ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa inyo. Sigurado ako, marami sa inyo ang wala pang tulong dahil sa paghahanda ng ating celebration ngayong araw na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa mga kasamahan ko po sa Office of the Vice President. Maliit lang po ang team namin, pero sila po yung kausap ng ating mga local organizers. Unang-una na po si Jaira. Led by Jaira. Hindi ko na pangalala na iba. Maraming salamat. Si Jaira din po, walang tulog. Galing pa yan sa Hague hanggang papunta sa Kuala Lumpur. Siya po yung kausap lagi ng mga parallel groups natin, ng mga OFWs natin at mga local organizers natin para mabuo po yung programa sa iba't ibang lugar sa mundo. Maraming salamat sa mga kasamahan. Ang susunod po na pagpapasalamat ay sa akin po mga kasamahan. Una na po si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, si Attorney J.V. Hinlo, si Dr. Marites Richard Matan, at si Attorney Jimmy Bondo. At kasama niyo po ang ating pong nagdadalang tao. Congratulations, Attorney Isabel. Alam niyo po, magtataka kayo, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondo, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila. Kausap ko po IT experts na nagsasabi, hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng nakadaupang kamay ko, lahat ng maiyakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators.